Yun nga po, as I have said earlier, the initial draft came from the LTO and we gave our inputs. LTO pala. So, LTO. Yung initial draft po, pero yung pong... Kaya nga, huwag ka na magkuhan. Kasi merong beginning at saka end yan eh. Merong nagsisimula, merong nagtatapos. Ang tanong ko lang, sino ba, saan nanggaling yung ideya na ito? Yun lang aking katanungan. It is our humble opinion, Mr. Chair, that under the RA 4136, Section 54, there's a violation called obstruction of traffic. So essentially, if any person will drive his vehicle as to obstruct or impede the passage of another vehicle, that constitutes violation. So, as far as we are concerned, in our humble opinion, Mr. Chair, the entering into an RFID lane without any RFID or any insufficient load might constitute obstruction of justice. Obstruction of justice, obstruction of traffic, Mr. Chair. And on the second point, Mr. Chair, our humble understanding is the lifespan of an RFID is only 2 years. So if after 2 years the RFID has not been replaced, it may be considered dilapidated if it's no longer working, Mr. Chair. O sige, granting without accepting. Yung RFID, wala pang 2 years, hindi na mabasa. And I get penalized. If I may, Mr. Chair, Yeah. our thinking is that we will not issue a show cause order unless it is clear to us that there's no systems error. Inistorbo nyo na ako eh. Supposing I have an important engagement in Baguio, tapos na-delay ako eh, nagkaroon ako ng damages. Can I run after you? If it was out of gross neglect or bad faith, yes, you can run after me. Kasi yun nga yung sinasabi ko, your system is not yet perfect and yet you penalize us. Agree, sir. Yun ang sinasabi ko. You make your system work efficiently and then we will not complain. The people will not complain. I agree, sir. In fact, to the extent that we are of the thinking that no show cause orders can be issued unless we are sure that the system is working well. Naistorbo mo na nga ako eh. Hindi ko namin sila gagalawin on the ground, sir. Tuloy-tuloy lang mga biyahe nila, hindi ko namin dito-store as far as enforcement side is concerned. Yun ang akala mo. Is it the reality? Sir, ngayon po, it's different. But once we now implement the JM... Kaya ngayon yung sinasabi ko, i-perfect nyo muna yung Agreed, sistema. Yes, sir. Before you can penalize us. Yes, sir. Hindi kami magre-reklamo. Yes, sir. Pero kung yung sistema, may diferensya, tapos kami ang mag-suffer, I will run after you. Yes, sir. Di ba? Alam ko naman yung rights ko. Yes, sir. But do majority of the people do that? So we will issue on our part LTO, we will issue an operational guidelines for our enforcers and our deputized enforcers in order to be clear that the motorist cannot be penalized or no show cause order can be penalized if the system, as you said, sir, is not perfect or in error. So sisiguruduhin muna namin before a show cause order can be issued, sir. Again, Attorney Arroyo, who initiated this goddamn memorandum circular? Is it you? Your office? Or the OTR or LTO? It's a joint effort by the OTR, LTO, and I'll walk you there. TRB. Kailangan may pasimula. Sino nagsimula? The initiative is spearheaded by TRB and LTO together with the OT. Actually, sir, it's a collaborative effort, sir, by the three agencies. And Ibig mong sabihin, kung starting line yan, sabay-sabay kayong apat? tatlo po, kaming tatlo po. Kayong tatlo? Sabay-sabay kayo? More, Na nag-step forward? yun nga po, as I have said earlier, the initial draft came from the LTO and we gave our inputs. LTO pala. So, LTO. Yung initial draft po, pero yung pong... Kaya nga, huwag ka na magkuhan. Kasi merong beginning at saka end yan eh. Merong nagsisimula, merong nagtatapos.
Ang tanong ko lang, saan nanggaling yung ideya na ito? Yun lang aking katanungan. Ngayon, sinasabi mo LTO. Yung initial draft po from LTO po. Would you agree, LTO? Mr. Chair, ang raming problema na ng LTO. Ay, hindi, dadagdagan ko nga eh. Ito nga barrierless, we did not even know about a barrierless or a barrier. I'll see to it that I will block your budget. Yes. That's why it cannot originate from us, sir. Eh, maswerte kayo. Sabi ni Congressman Paduano, wala tayo sa hearing, kundi contempt ko na kayo. Sir, as I said, this was, as I explained, we were just brought to a meeting and that's how it all started. As far as the LTO is concerned, sir. And I do not know why the Secretary of the OTR would approve this or would have approved this. Hindi ko maintindihan. Kasi tao ang apektado rito eh. Tao. Maski kami. You should have thought of that. Lalo-lalo na yung naglagay kayo ng penalty. Tinanong ko rin kayo kahapon, have you ever conducted a hearing regarding yung pag-i-impose nyo ng penalty? As far as the LTO is concerned, no, sir. I beg your pardon? As far as the LTO is concerned, sir, we did not conduct any public hearing. You did not even conduct a survey among the motorists na dumadaan dyan to get their side also. Marami pa akong katanungan sa inyo, pero, you know, may I get the comments from the motoring public? Yes. Naupo po kayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Teddy Herbacio po from the Inland Haulers and Truckers Association and the National Public Transport Coalition. Sa lahat po ng dumadaan sa tollways, kaming mga truck ang may pinakamalaking binabayaran kasi times 3 ang computation nila sa amin. And hearing doon sa mga pinag-usapan po natin, the observations and all the personal experiences are true. Doon po sa sistema na nangyayari sa tollways. From inefficient reading of ID stickers, from verifications of load balances ay hindi namin nakukuhang mabuti from the operators. Kasi we have that corporate accounts and individual accounts na inalalatag, and most of the truckers ay nagde-deposit from 20,000, 50,000, 300,000 pesos para ponduhan yun pong mga wallet na ito. At from the time na narinig namin that by September 1 ay mag-implement na kayo ng penalty dahil dito sa mga problema ito, it created tensions on the ground. May mga drivers na po, sila mismo ay naglalatag na hindi na kami bibiyahe dahil hindi po doon sa penalty. Kasi yung operator po ang nagbabayad ng toll fee. But yung apprehension ng kanilang mga lisensya ay magkikreate ng malaking abala dahil from the submission of TOPs nung mga deputized natin na 72 hours lang ang validity, kung minsan 5 days na wala pa sa LTO itong mga ticket na to. And that means hindi na sila makakabiyahe. So, lost income, lost opportunity on their part. Plus yung pong SCO na sinasabi natin, Mr. Chair, you are very correct that hindi lahat ng tao ay aware dyan sa due process na sinasabi dahil meron tayong adjudication. Pero yung adjudication po natin, sino ba ang naghihir dyan? Taga-LTO rin po.
At yung iba hindi na po nagpupunta dahil doon sa bala na mawawalan sila ng kita kung ito i-contest pa nila. So ano ang bottom line? Ang bottom line, from the very start, mag-areglo ka na lang para hindi ka mahuli. Mas cheaper. Pero kung talagang mahuhuli ka, yun po yung problema. Sana lang po, ang appeal po namin, Mr. Chair, huwag po nating daanin sa punto ng pakiramdam po namin, tinatakot na kami. It's being rubbed down our throat na pag hindi kayo nagkabit ng RFID, mamumultahan kayo ng 1,000, 2,000, 5,000, plus yung lisensya nyo masususpinde. It's our drivers. It's our drivers, not the operators. So yun po yung nagiging problema at alam po natin na yung penalty na yan, it involves money pa rin, pera pa rin po na mawawala sa bulsa, sa pamilya ng ating mga drivers na mahuhuli dito. Hindi po nila gusto ito. Gusto lang nila ng smooth na biyahe dito sa mga pinagaganda nating expressway, and yet, based on observation, ang haba po ng ating cash payments. Pero isang linya lang po yan. Yung mga RFID natin, mga ETC natin, 5, 10, 15 linya. Pero parehas po ang haba ng mga sasakyang nakapila na dapat sana dadaan lang tapos okay na. So hindi lang po sa punto ng walang pondo, but more of hindi mabasa. No, hindi mabasa, yung pong dilapidated at 2 years ang sabi nyo, in less than a year, nasisira na po, hindi na mabasa. Magpapapalit ka, at first, magkano every time na magpapapalit ka? 500 pesos. You need to pay 500 pesos kahit may pondo. Ang sinasabi lang po nila, idadagdag naman sa pondo mo na yan. Pero just the same, kung meron kang 2,000 doon sa wallet mo, para lang magpapalit ka ng ID, you need to pay another 500 pesos. So, wala na, nagbabangko ka na rin sa ganon. Plus, yung pong nawawala. Common po yung reklamo na nauubos yung kanilang load. Wala silang proof kasi hindi po nila alam ang sistema, pero yun po yung common na reklamo. Kaya po kami sa tracking well, thank you very much po Mr. Chair to this August Chamber na nagkaroon ng ganito dahil talaga pong yung September 1 ay nag-create na ng problema, and even the October 1, kung going back to the JMC, wala pa po yung 98 na sinasabi, 98%, wala pa po doon dahil yung interoperability is still a dark clouds in the air na magkakaroon ng katuparan nito. Meron pong operator na pag dumaan ka doon sa isang area nila, ang balance mo ay 150. Pag bumalik ka, 175 na naman, pero pagdating mo sa dulo, 85 na lang. So yung accuracy po ay hindi pa rin nakikita doon sa sistema, and yet it will be put to burden at the expense of the motorist. Kaya po yung iba, hindi po natin maalis. Bakit siya nagtitiis na pumila doon sa cash payment kahit ang hirap-hirap dahil ayaw niya lang mawalan ng pera. I would rather just pumila na lang dito, magbayad ng tama para hindi na lang din ako maaabala pag pumila ako dito sa RFID na yan. Ganon din katagal. Dahil sa iba-ibang mga dahilan na hindi naman po namin alam kung bakit nagkakaganon. Kaya po, well again, kami po nakikiusap na sana ay wag pong magamit yung deadline lagi. No, yung deadline lagi dahil just like ibang policies na puro deadline, kaya po iba pikit mata na lang, sige, para hindi tayo mahuli, gawin natin yan. Pero pag nandun ka na, hoyo ka na, para kang nalubog sa kumunoy na habang gumagalaw ka, lumubog ka na lumulubog. Hanggang bandang huli, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Mr. Chair, maraming salamat po. Magandang hapon po. Thank you. Anybody else from the affected sectors who want to say something? Pumunta po kayo. Mr. Lim? Yes, good afternoon po. Ariel Lim po sa National Public Transport Coalition. Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin na ito pong ginawa nila, hindi po ito dumaan sa public consultation. At sa mismo pong sa TRB,
supposed to be po merong mga organization dyan nagkakasama sa pagbabalangkas ng gagawin nila. Pero, sorry to say, Mr. Chair, wala po na pag-uusap, bigla na lang lumabas ito. And, sorry Mr. Chair, pero alam namin, TRB talaga ang gumawa nito at hindi ang LTO. So, actually, wala namang magawang LTO pag pinilit kang pumirma. Teka. Mr. Chair. Teka. Nakikinig ka ba kanina? Opo. Hindi ba tinanong ko sino nag-umpisa nito? Tinanong ko si Attorney Araulio from TRB. Ang sinabi niya, the draft originated from the LTO. Tapos ikaw ngayon, na nagsasabi, hindi ka naman kaparte ng departamento, sinasabi mo na nagsimula sa TRB, hindi sa LTO. Ano ang basehan mo para sabihin mo na doon sa TRB nagsimula, samantalang yung TRB sinasabi niya nanggaling sa LTO? Kasi Mr. Chair huwag kang magsalita kung wala kang pruweba rito. okay, Mr. Chair. Mabuti at hearing lang, briefing lang ito, sinasabi ko na sa inyo. But if a hearing or inquiry in aid of legislation will be conducted, yung kwan mo, baka merong membro na magsasite sa iyo na makontempt. At hindi ka makukulong dito sa house na ito kasi puno na. Sa Bicutan City Jail ka makukulong. Thank you, Chair. Kaya ko lang nasabi yan kasi ang tagal na namin tinatanong yung mga problema dito sa RFID na to. Dahil matagal na pong issue talaga, Mr. Chair. Pero hanggang ngayon, ako lang po nakaraan nasira po yung aking RFID. Nagbayad po ako ng 200 sa may Petron kasi ayaw na mabasa. Then, Mr. Chair, pagkakabit sa akin, ayaw pa rin basahin. So, naririnig kasi ako po kasi lagi ako nagko-complain Maingay akong mag-complain dahil nakikita kong mali. Pero tama po yung sinasabi, may complain sila. Pero paano naman po ma-actionan? Hindi naman lahat ng mga dumadaan dyan, magko-complain. So, ibig sabihin, tama po kayo, Mr. Chair, tama po ang nakakarami rito na dapat, bago nila ipatupad anumang plano nila, dapat po maayos. Ikalawa po, ang daming pera pong pumapasok sa kanila, na hawak na nila, nagagamit nila. Tapos, pag nagkamali ka, katulad po nung sa akin, 574 pa yung laman. Tapos po, hindi lumabas, hinold ako. Ang tagal pa po, bago nila nakita, mayroon pa pala ako. So, 264 binawas, may natira pa akong 310 pesos. Yun po yung sinasabi ko na hindi nakikita ng mga tao, abala tayo, then, siyempre, obstruction. Ano nga ang kaso namin doon? Obstruction. Dahil sasabihin, walang laman. Obstruction, hindi naman kasalanan ng tao. Marami pong taong bayan, motorista, Mr. Chair, tama kayo. Marami po ang gustong umangal pero wala nang panahon umangal, Mr. Chair. Sana naman makatao lang po yung hinihingi natin na sana po pagbigyan naman kami na isama nyo sa pag-uusap, Mr. Chair. Para naman, katulad ng truckers, kasama po namin, napakalaki ng problema ng mga truckers industry, pero hindi sila kasama doon. May mga kasama po kami rito, si Pangulong Ping-ay, bumabiyahe po ng galing monumento na jeep po ang daladala niyan, tsaka UB Express, papunta po ng May Kawayan, Marilao, nagbabayad po yan bawat daan, Mr. Chair. Sana po mabigyan din ng konting favor yung mga public transportation na dumadaan dyan. Maraming salamat, Mr. Chair, sa time. Thank you so much po. Thank you. Anybody else? Yes. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Narinig po natin kanina ano yung violation doon sa JAW no, kapag insufficient funds yung mga RFIDs natin. So sinasabi po ng DOTR, obstruction of traffic. So doon tayo ipe-penalize. Kapag nag-create na kasi insufficient balance tayo, magke-create ngayon ng traffic kasi tatawid pa yung nasa booth para itap yung ID natin. Ngayon, kung sufficient naman yung balance natin o maraming laman yung RFID natin, yung wallet natin, at hindi tumaas, nag-cause ng traffic, yung concessionaire po ba o yung tollway concessionaire, nakalagay po ba sa JMC na pwede rin silang i-penalize? Ano ito, ano yung penalty nila? Dahil nag-create din po ng obstruction of traffic. Kung wala po kasi, one-sided po itong JMC na to. Mr. Chair, yun lang po, Mr. Chair. Salamat. Anybody from DOTR who will answer that?
Mr. Chair. Yes. Yun pong pag-penalize po sa toll operators, wala po yun sa JMC, sa separate guideline po yun ng TRB. Yun pong tinatawag natin na minimum performance specification, standards and specifications na kaya binigyan ko po kayo ng kopya, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair. So one-sided po yung JMC kasi pag kami ang nag-create ng obstruction sa traffic, kami mape-penalize. Pagpalpak yung system na ginagamit ng mga tollways concessionaire at nag-create ng napakahabang traffic, hindi sila mape-penalize. So, Mr. Chair, I will leave it to you. Thank you. Thank you. Mr. Chair, Yes, Kaobet. good morning to everyone. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa akin pong pananaw at palagay ko ito na yung pinakamaganda. Ayusin na muna po, Mr. Chair, ang sistema bago natin ituloy ang mga implementation. Sapagkat kung maayos ang sistema ng TRB, ng both NLEX and SouthLEX, palagay ko po yung mga pinag-uusapan natin pwede natin i-implement. Pero hanggat may problema po ang sistema nila, yung pong naranasan nyo, Mr. Chair, naranasan ko rin. At sinabi ni Ariel, naranasan niya. Marami po akong nakakaranas ng ganyan. Kanya siguro sa TRB, kay ED Orculio, siguro po ayusin muna yung sistema. Sapagkat marami hong mga pangyayari na talagang naaapektuhan ang motorista. Kung maayos na po ang sistema, Mr. Chair, pwede noon nating implement lahat yung mga dapat na i-implement at nang noon magkaroon naman po ng disiplina ang ating mga motorista. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat po. Thank you. Anybody else who want to say something?